dahil nakakailang laro na sa PBA Commissioner's Cup, halika't samahan nyo ako mga ka-Lloyd Sports Zone na alamin ang ating sariling power rankings pagkatapos ng ilang laro na nakalipas sa Commissioner's Cup. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at like para lagi kang updated sa mga latest upload natin. Salamat! Ang ilalabas natin na PBA Commissioner's Cup Power Rankings ay ayon lamang sa ilang weeks na naglaro ang mga PBA teams, kaya't kung may sarili kayong Power Rankings mga ka-Lloyd Sports Zone ay paki-comment nyo na rin. Simulan muna natin sa number 12 sa ating Power Rankings ay ang guest team na Macau Black Knights. Nilagay natin ang Macau Black Knights sa kahuli-hulihan dahil kung titingnan natin ang laro nila ay medyo malayo pa talaga sa mga laruan sa PBA. Ang nakikita nating isang pwedeng gawin ng Macau Black Knights para makaangat sa team standings ay magpalit ng import na pang number 5 position talaga. Pang 11 naman sa ating rankings ay ang Titan Ultra. Sa nakikita natin mga ka-Lloyd Sports Zone, Titan Ultra ang nakikita natin na pinakamahina ang lineup base sa papel. Ang kung titingnan nyo mga ka-Lloyd Sports Zone, nakalusot man ang Titan Ultra sa San Miguel Beermen, makikita natin na hindi talaga consistent ang laruan nila sa mga nakalipas na laro, kaya ilalagay muna natin sila sa number 11. Pang-10 naman sa ating listahan ay ang Magnolia Hotshots. Ang number 10 sa listahan para sa Magnolia Hotshots ay mababa dahil alam naman natin kung anong talented na players talaga ang meron ang team na ito, pero nilagay muna natin sila sa number 10 position dahil hindi natin alam kung ano pa ba ang kailangan ng Hotshots para makakuha ng unang panalo ngayong Commissioner's Cup. At pang 9 naman sa ating listahan ay ang Blackwater Bossing. Umangat ng kaunti sa ating listahan ang Bossing dahil sa pagpapalit nila ng import na nakita naman talaga natin ang naging impact sa team nila, kaya inaasahan natin na baka may improvement pa tayong makikita sa Blackwater Bossing ngayong conference kasama ang bago nilang import. At pang-8 naman sa ating listahan ay ang Converge Fiber Xers. Nilagay lang natin sila sa pang-8 dahil kitang-kita sa ngayong ang struggle ng team nila dahil sa puro injuries na tumatama sa team nila, kaya masasabi nating na may ipapakita pa ang team na ito pagbalik ng mga players nila na galing sa injury na makakatulong sa kanila na makaangat sa team standings. Nasa pang-7 spot naman sa ating power rankings ang San Miguel Beermen. Nasa middle part lang muna ng ating power rankings ang Beermen dahil kitang-kita sa unang laro nila ay masama talaga ang laro ng kanilang import, kaya titingnan muna pa natin ang magiging laruan ng reinforcement ng San Miguel Beermen sa mga susunod na laro nila kung may igagande pa ito. Pang-6 naman sa ating listahan ang Phoenix LPG Fuel Masters. Sa nakalipas na mga laro ng Phoenix ay maganda talaga ang naging performance nila under kay Coach Charles Cho, kaya masasabi natin na maganda ang na-build na chemistry ng Phoenix para makaangat ito sa team standings ngayong conference. Pang-5 naman sa ating listahan ay ang NLEX Road Warriors. Sa mga nakalipas na laro ng NLEX ay makikita natin na kaya talaga nitong makipagsabayan sa mga bigger teams sa PBA matapos makasabay sa TNT Tropang 5G, kaya tingin natin na may ipapakita pa talaga ang NLEX Road Warriors sa mga susunod na games nila, kaya nilagay natin sila sa middle top ng ating power rankings. Pang-4 naman sa ating listahan ay ang Barangay Ginebra San Miguel. Kitang-kita sa nakalipas na laro ng Barangay Ginebra laban sa Macau Black Knights na kuhang-kuha na talaga nila ang laruan kasama si Justin Brownlee, kaya hindi na ito nahihirapan mag-adjust na nagiging advantage nila sa mga nakakalaban nila, kaya ang adjustment para sa Ginebra ay madali na lang talaga, kaya masasabi na naman nating pinakamababa na makukuha ng Ginebra ngayong conference ay top 4 finish talaga. At pang-3 naman sa ating power rankings ay ang TNT Tropang 5G. Sa nakalipas na dalawang laro ng TNT Tropang 5G, kitang-kita kung gaano talaga kalakas si Bol Bol, kaya masasabi nating hindi man nila naipanalo ang dalawang laro na naging tag-isang panalo at talo ay masasabi pero nating nasa top 3 teams talaga ngayong conference ang TNT Tropang 5G dahil sa legitimate ex-NBA player nilang import na si Bol Bol. At ang tabla naman sa number 2 spot sa ating listahan ay ang Meralco Bolts at Rain or Shine Elasto Painters. Pinagsama na natin sa number 2 position ang Meralco at Rain or Shine dahil kitang-kita naman na halos same play style lang din ang pinapakita ng dalawang teams ngayong conference na maganda talaga. At ang nanguna sa ating power rankings makalipas ang ilang laro ay ang Terra Firme Jeep. Alam naman natin na maaga pa sa conference ngayon, pero kung pagbabasehan natin ang ilang laro na nakalipas, Terra Firme Jeep talaga ang naging biggest surprise ngayong conference dahil kitang-kita na nakakagulat talaga ang pinapakita nilang laro ngayon na nangunguna sa team standings kasama ang kanilang import na monster performance talaga ang pinapakita this conference. Kung kayo ang tatanungin mga ka-Lloyd Sports Zone, anong team ang nasa top ng power rankings nyo, comment na. At bago matapos ang ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at like para lagi kang updated sa mga latest upload natin. Salamat! Shoutout nga pala sa 8,270 nating subscribers. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa ating mga videos.